Sa muli, magandang araw. Itong, ako nga pala si Master Sergeant Leo is San Milian Mumbong, 828728, Infantry Philippine Army. Ikwento ko itong nangyari sa amin ni Sir Bacala nung panahon dun sa Baguindan. Brigade Operation, task namin is road security from Baguindan. Galing kami dito, daan kami ng Tipo-Tipo. Hindi ko inasahan na pagdating namin sa Tipo-Tipo, nauna na pala yung ibang unit doon, nag-RS. Yung sundan sana namin na RS is na IAD, na ambush. Kaya wala kami magawa kundi mag-reinforce. Unang tanong ni Sir Bacala sa akin, sabi niya, kaya ba natin pumasok sa lugar na yon? Sabi ko, Sir, wala pa akong knowledge kung anong gawin natin doon. Kami na sniper team, andan man yung team sergeant ko, si Master Abon. Pagdating doon, Sir, pag-aralan kung ano yung sitwasyon doon sa encounter site, saka tayo papasok, Sir. Natuwa din talaga ako kay Sir Bacala kasi kahit battalion commander na siya, isa sa officer na magtanong sa EP na katulad namin. Tanungin ka kung ano yung paraan, ano yung gagawin, kung ano yung magandang gawin natin para hindi mapahamak yung tropa natin. Kaya, saludo talaga ako kay Sir Bacala. Tuwa ako kasi yun ang isang prinsipyo ng officer na magtanong sa EP na katulad namin. Ang team sergeant ko noon, si Master Abon, pagdating namin doon sa may Baguindan, siyempre, pababa, habang nag-enkwentro yung isang tropa namin, isang tropa na nauna doon sa amin, pumasok kami, kasama ko si Sir Bacala. Nagtanong siya, ano ang pinakamainam natin gawin? Ang sabi ko, Sir, pasukin namin na sniper team itong lugar. I-analyze namin kung paano tayo makapasok. Kaya, nung nangyari na yon, pumasok kami sa lugar na yon. Magulo pa dun yung trupa ng nauna na encounter na na-ambush doon. Kaya sabi namin, kalma lang muna. Kasi andun man yung tropa, pilit namin i-recover yung mga kung ano nangyari doon sa trupa nyo. Kaya dito tayo ngayon, magtulungan tayo, mag-ingat na tayo ngayon. Kaya nagdesisyon si Master Abo na kung ano yung gawin namin. Pumayag naman si Sir Bacala. Kaya pinasok namin ng mga sniper team yung right side. Nung pumasok, saka pumasok yung ibang kampanya na sa SF. Yung 19, 15 at saka yung 14 na pumasok doon. Hanggat nagka-inkwentruhan na doon, kung ano na yung nangyari doon sa loob. Maingay na dahil sa sundalo o ano man ang sobrang ingay na. Kasi lahat ng trupa andun na. May BIPAT, may SKA, may KAPGO, lahat na doon. Yung nangyari kasi doon sa amin, nung inadvisean kami ni Sir Bacala na pasukin namin yung right side, kinausap namin yung mga sundalo doon na wag magpaputok sa lugar na yon kasi baka kami yung tamaan. Dahil nga sa hindi lahat organic, hindi lahat regular yung andun na sa panahon na yon, nakita kami ng ibang trupa, yung mga SKA. Wala silang ginawa, kundi pinagbabaril kami lahat ng mga sniper team. Buti na lang, sa awa ng Diyos, wala naman nangyari sa amin na masama. Na una ni Sir Bacala na bakit nyo binaril yan, sinabi ko na sa inyo na
trupa yung papasok dyan. Kaya lumabas kami uli, pumalo kami dito sa kaliwa, habang yung ibang sundalo, ibang kasama namin, pumasok doon mismo sa sakyan na kung saan na IED na nagkuha ng mga wounded. Kami naman, yung sa amin, sinecure namin yung mga kalaban na kung saan bumabaril doon sa mga trupa namin. Hanga talaga ako kay Sir Bacala noon kasi hindi lang siya, yung sarili niya lang na desisyon, yung sinusunod niya, kundi magtanong pa siya sa mga senior NCO, sa mga Team Sardin, na Master Abon sa amin. Kaya hanga ako doon sa, at saka matatag talaga si Sir Bacala pagdating sa panahon na tinatawag na operasyon. Ipagtanggol ka ni Sir Bacala kung sino man sa kagustuhan niya na maitanggol ka. Sa daming nawundid doon ng mga kasama namin, sa unit namin mismo at sa ibang unit, nung halos isang araw na labanan doon, nung pinasok na namin, yung i-clearing na namin yung operasyon, doon ako nakakita ng Malaysian na namatay doon, na naka-recover pa ng submachine gun ng kasama natin, pero nabawi ko yun. Ako mismo yung nagkuha doon sa body count nila, tapos nakuha ko yung baril na K3, ibinalik ko pa rin sa tropa natin na kung saan, sino yung pagmay-ari ng baril na yun. Daming baril ang nakuha ko doon dahil kami una ang nag-clearing doon ng mga sniper team. Yung mga wounded na binigay namin sa mga medic personnel natin na nagamot, yung iba naman na hindi nagamot, yung ibang patay, pinag-ipon namin doon, yung namatay na mga tropa natin sa kasamahan, naibalik maraman namin. Kaya lang, sabi nga natin, hindi man sa lahat ng oras panalo tayo, ay ayos pa namin yung nakuha ko ng mga baril, na yung mga baril ng kasama namin na nakuha namin sa mga kasulok-sulukan ng kagubatan. Wala ako talagang ginalaw doon, kundi ibinalik ko talaga sa tropa kung saan sila ang pagmayari. Yung kitri na nakuha ng kalaban, na nakuha ko mismo doon sa kalaban na namatay, ibinalik ko pa rin sa tagmayari talaga ng kasama natin na saan nakuhanan sila. Marami akong karanasan doon na masabi natin masakit. Tapos halos masabi mo na dito ka na siguro mamatay dahil sa dami ng kalaban. Pero tiwala lang, panalig lang sa may kapal, tiwala sa kasama, kahit sa anong paraan, ligtas ka. Respeto mo sa kapwa mo sundalo, respeto mo sa kapwa-tao, at panalangin sa Diyos, sa buong may kapal, tama yung ginawa mo, ligtas ka, mailigtas mo pa yung mga kasamaan mo. Masabi natin na ang labanan is hindi natin hawak kung panalo ka ba o talo. Pero sa isang panalangin, tiwala lang sa Panginoon, mailigtas tayo dahil sa paniniwala. Salamat ako kay Sir Bacala. Ano pa man, malaki ang aral na naibigay niya sa akin dahil sa kabutihang taon. Marespeto si Sir sa isang EP. Si Sir Bacala malaki ang respeto ni Sir Bacala sa mga kapwa namin EP talaga, sir.
Yun talaga ang respeto ko kay Sir Bacala. Kahit sabi nila maganda si Sir Bacala, pero sabi, marespeto si Sir Bacala. Turuan ka niya, sir, ng maayos para ma-safety yung lakad mo sa mga operasyon yan. Master, ito yung last episode mo kasi. Pwede bang pagkwentuhan natin yung mga... Kasi someday, mag-retire ka. Pero someday, hindi naman someday, magre-retire ka talaga. Mag-retire ako, sir. Oh, sir. Pero iilan lang beses dumaan yung isang master mambong dito sa ganitong unit ba. And ako kasi dumaan din ako sa elite units and talagang merong mga ganyan talaga na katulad mo na tao na ano talaga, solid ba? Solid. Yun yung nagpapa-elite sa mga elite units eh. May isa, dalawa, tatlo, apat na solid talaga na hinahangaan. So, pwede bang pagkwentuhan natin yung mga paano mo mine-maintain yung pagiging professional mo na Special Forces Trooper? Kasi yun nga, galing ka nga ng Top Gu eh. Oh. Sabi mo nga kanina, sir, hindi ako nakatapos ng college. Pero ikaw, ngayon, Master Sergeant ka. And sa atin kasi, ang batayan sa mga unit natin, sa totoo ng batayan, respeto eh. Totoo lang ah. Sir. Respeto, hindi naman sa anong level ng education eh. Yung respeto ba? Sige nga, ikwento mo nga, Master, ano yung about respeto lang ba? Respeto mo sa tao mo, respeto na binibigay nila sa inyo. Kasi, kuminsan yun yung pundasyon kasi ng ganitong mga unit eh. Sige nga. Sir. Sa akin kasi, sir, pag ako magrespeto, sir, yun na lagi kong nilagay sa isip ko, respetuhin ko tong tao na to, senior ko man o junior ko, para respetuhin din ako, sir. Kasi pag ginalang mo siya, sir, galangin ka man niya. Kaya kong magpakumbaba, sir, kahit senior ako o tama man ako. Mapakita ko lang sa mga galaw ko, sir, na hindi ko man sabihin na ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa ginawa mo, makikita mo lang sa mga galaw ko, sir, na parang hindi ko gusto yung respeto mo na ipinakita doon sa kasama natin. Gusto ko, kahit may mali ka, magpakumbaba pa rin ako para maisip mo na ganun pala ang respeto ng isang tao na senior ko. Ako junior, nirespeto niya ako, nagpakumbaba pa yung senior ko sa akin. Ikaw mismo yung ilagay ko ba sa isip niya, sir, na pag-isipan niya kung bakit mali ko na nga, nagpakumbaba pa siya para magiging konsensya niya. Kung makonsensya siya, sir, ibig sabihin, ang respeto ko, hindi lang respeto na porkit junior ko siya o mas matanda siya sa akin, kundi nilabel ko, sir, sa respeto na dapat, sir, na mapag-isipan mo rin na mali ko na nga, bakit pa siya pa yung nagpakumbaba sa akin. Ayaw ko talaga, sir, na yung junior ko na saktan ko siya, sir, na kunting mali lang, saktan ko na siya agad. Parang mawala ba yung respeto ng isang tao sa akin, sir, bilang senior pag ganun ang gawin ko. Pagsabihan ko siya na kung ano yung dapat niyang gawin para respetuhin siya ng senior o yung junior niya o kung sino man yung magrespeto sa kanila. Malaki kasi ang impact, sir, o yung ng tao, sir, sa respeto mo rin, sir. Pag nirespeto mo kasi kung sino man tao sa harapan mo, sir, pagdating ng araw, sir, respetuhin ka rin nila. Kahit mababa yung pinag-aralan ko, sir, siya mataas, o kung ano man yung level ko, ano ang level niya, ang respeto, isa lang yan, sir. Respeto sa opisyal. Oo, sir, ang respeto sa opisyal, sir, minsan kasi, sir, sa opisyal, may masabi natin na masama din yung timpla ng pagkatao niya, sir. Hindi naman porkit opisyal, sir, may iba na yung modo mo dahil officer ka, pero may ipi naman, sir, iba din yung modo niya. Nasa tao kasi, sir, sa pagkatao natin, sir, kung paano ka deliver ng respeto mo, sir, sa isang tao. Kahit
mababa lang yung, mataas ka man ng pinag-aralan, yung kaharap mo is mababa. Kung i-level mo rin yung respeto mo sa pinag-aralan ng mababa, sir, siguro magkaintindihan kayo, sir. Pero kung mababa na nga siya, magmataas ka pa, mas lalong masira siguro yung respeto mo, sir, sa ka. Ang respeto kasi, sir, nasa pagkakilala natin sa na tao yun, sir. Hindi naman, sabi nga ng iba, piso siya, 25 piso lang ako, sintabo ako, ganun yung gawin. Hindi siguro, sir, sa kanya. Saka, nakabase siguro yan, sir, sa cellphone, sir. Bago pa lang ako, sir, nag-service. Sige nga, kasi yun ang tanong ko. Service na ako, sir, sa kwan, sir, sa simbahan, sir. Ikwento mo nga, Master, yung nga, family background mo, yung ganun ba, yung Nagkakapgo kasi ako dati, sir, pero naging isa akong youth, CYF youth, sir, sa mga simbahan, sir. so religious ka na noon pa? Sir, nung kabataan ko, sir, hindi ako gala na tao, sir. Ikwento mo nga yung pagkabata mo hanggang magkapgo ka, and then anong mga natutunan mo? Anong mga ugali ng kapgo at sa kabataan mo na dala-dala mo ngayon bilang isang professional na actually, yun na nagpapatapang din sa'yo na di ba? Sir. Pagkabata mo nga sa aralan. Pagkabata ko kasi, sir, wala akong ginawa na hindi ko nakita sa mga anak ko ngayon, sir, kasi ang mga anak ko ngayon, siyempre may gala. Ako, sir, hindi. Bahay, nanay ko, tapos trabaho, bahay, nanay ko lang ganun. Tatay ko. No? Hindi ko kahiligan yung maggala sa gabi, sir, sa panahon ng gabi o oras ng mga gabi. Kahit kapgo pa ako, sir, dyan na ako sa may kampo namin, sir, hindi ako gala. Sa panahon ng linggo, simbahan ako yung mag-deliver ng mass kasi CYF, mga chairman kami, sir, dati kami yung magpa ng mass every Sunday, sir. So talagang ka. Tapos ano yung gano'n na nakuha mo bilang religious na tao? Ano yung dinala mo yun sa pagiging kafgo mo, di ba? Sir. Kasi kung minsan, kala nila yung kafgo, violenteng tao, pero maraming yung katulad mo na, yung nagsiserve nga ako sa church eh. Kasi kapgo ako dati, sir, pag Sunday, doon ako sa simbahan, ako na mas. Pagdating ko ng duty ako, sir, yung respeto ko talaga sa mga kadri ko, sir, dala ko yan. Hindi talaga ako naging isang swell ba, sir, sa mga kwan. Laki talaga ng respeto ko sa mga kadres ko dati. Kasi sabi ko kung yan man yun sila, sir, ang respeto ko lang ang ipakita ko sa kanila para maging maayos din yung trato nila sa akin, sir. Kasi may mga kasama din ako, sir, mga kapgo na panahon pag-duty, mag-inom, mag-maoy pa ng ganun, sir. Maoyan pa yung... Ako, sir, hindi ako mahilig mag-inom nung kabataan ko kasi, sir. Natuto ako mag-inom, sir. Sundalo na ako, dito na ako, sir. Hindi ako natuto mag-sigarilyo, mag-inom, hindi, sir. Kaya, nung nag-uwi ako na sabi ko mag-inom ako dun sa bahay, sabi ng nanay ko, kagulat ka man. Bakit nung kabataan mo, hindi mo man nagawa yan? Bakit ngayon? Dati kasi, sir, bilhan pa ako ng nanay ko ng sigarilyo para mag-sigarilyo na ako. Praktisan ko, sir, hindi ko kaya, itapon ko na. Hindi ko talaga napan yun, sir. Mabait kang bata? Hindi naman siguro sa mabait, sir, swell. Hindi lang swell. Hindi lang swell. Iba yun. Iba yung mabait tsaka hindi yung swell. Hindi naman siguro mabait. Pero ano swell, sir? Hindi talaga ako swell. Anong dala-dala mo ng pagkakapgo na ugali at disiplina na dinala mo sa special forces? Nadala ko talaga, sir, sa kapwa ko, sir. Yung matulungin ba ako sa kapwa ko, sir. Dati kapwa, pag kung ano makita ko, sir, mag-initiative ako na magtulong, ganun ba, sir. Hanggang ngayon, sir, dala-dala ko pa rin kahit na naging sundalo ako, naging ganito ako. Pag may makita ako na bakit wala siyang ganito, na kaya ko lang man naibigay, maibigay ko pa, sir.
Kaya nung nag-uwi ako dun sa bahay namin ngayon, sir, nung namin reunion, may nakita ba ako dun matanda? Sir, hindi ko kilala yun, sir, yung matanda. Mainit, sir, tanghaling tapat. Wala siyang tsinilas. Ay, bakit pumasok sa sarili, sa isip ko, sir, na bilan ko kaya ito ng tsinilas? Binilan ko siya ng tsinilas, sir. Hindi ko alam, sir, yung tao na yung matanda nga pala yun na, sir. Yun pala ang inutusan ng nanay ko, sir, at saka tatay ko na magpakain ng baboy para katayin namin ngayon sa reunion namin. Nung yung time na reunion na, sir, siyempre katayin na yung baboy. Nakita ko man siya doon. Sabi ko, bakit dito ka? Saan yung tsinilas na binili ko sa'yo nung isang araw? Sabi ko. Sabi niya, dito lang, kunin ko. Kinuha niya. Sabi ng nanay ko, bakit? Sabi ko, nakita ko kasi sa palakad-lakad doon sa may semento, masakit yung paa niya sa kakuan kasi nakapaa lang. Binilan ko siya ng tsinilas. Hindi ko alam na, sabi niya, alam mo ba, sabi ng nanay, alam mo ba na yan yung tao na magtulong sa akin, magpakain ng baboy dito para katayin natin ngayon? Sabi ko, hindi. Yung mawain ba ko, sir, sa kwan? Maawa ba ko sa, pag may makita ko, sir, maawain? Anong nadala mo na galing sa pagkabata mo, galing sa pagkakapgo mo, and then ngayon special forces ka, anong nadala mo na mga ugali sa pakikitungo mo ngayon dito sa mga tao sa Basilan? Kwan lang siguro, sir. Yung pagiging pakumbaba ko, sir, tapos respeto talaga yan, sir. Yan lang talaga ang kwan ko. Kasi maunawaan ko ba, sir, kung ano yung kwan. Kasi kahit pa man sa anong bagay na mga kwan ko, sir, maunawain ba ako, sir, sa kwan, mapagkumbaba na may takot talaga ako sa Diyos, sir, na kwan. Ang sabi nga ng asawa ko, bakit hindi ka nagsisimba? Sabi ko, bakit pa ako magsimba nasa puso ko naman yung tiwala ko sa Panginoon. Kung ano man ang mangyari sa akin, sabi ko, alam niya na. Siya lang man ang may alam sa lahat. Kung hindi man ako magsamba para magpunta sa bahay niya para dalawin ko siya. At isan dito man siya sa puso ko. Laki ang tiwala ko sa kanya, sir. Kaya sabi ko magre-retire na lang ako kahit sa naranasan ko siguro. Andyan man siya. Kung minsan nakalimutan ko siguro siya sa problema ko, siguro mapatawad man niya ako dahil alam niya man na andito siya sa akin. Respeto lang sa kanya at sa tiwala, sir. Kahit sa kasama mo na tao, sir, respeto at sa tiwala mo rin talaga. Yun din ang makaligtas sa'yo, sir. Master Sergeant Leo Mambong, legend dito sa 4th Special Forces Battalion. It's an honor, Master, na ma-interview ka. Maraming salamat. Sir. Magandang hapon, sir.